Next lesson, buoyancy. Under chapter 3 pa din. No, total hydrostatic force on surfaces. Game. Buoyancy. No, itong buoyancy is naka-base sa Archimedes principle. Diba? Sinasabi lang naman sa Archimedes principle na anybody immersed in a fluid is acted upon by an upward force na tinatawag na buoyant force, equal daw ito sa weight ng displaced fluid. Ang sabi doon, na ang nakasubmerge daw na object sa fluid, tinawag natin BF, yung force na paangat, is equal sa weight ng submerged or displaced fluid. Yan. Game. Submerged to. Submerged. Ayan. So isipin natin, no? Meron tayong tubig. Iti-3D ko lang, oh. Medyo pangit yung ano ko. Ano lang example lang yan bloke ng tubig yan Tapos meron tayong object, sabihin natin square o rectangular object sa loob ng tubig. Na nakalubog. Siyempre sa taas niyan, dala-dala niya yung weight ng tubig natin. Ayan, nakapatong sa kanya yung tubig. Imagine ba? Imagine nyo ba yan? Imagine nyo ba? Di ba? May nakadagan-dagan sa kanya. Para ba natin madodraw ito ng maayos? Taasan ko pa. Yan. Taasan pa natin para mas makita. Saan na to? Ito. Ayan. Yan yung tubig na nakapatong sa kanya. Nag-act dito yung weight or yung force 1. Tawag natin F1 yung weight nung box o rectangular cube natin. Ay, ano tawag dito? Cube. Sabihin natin cube na lang yan. Siyempre, may kumukontra dyan na force pataas. Diba? Para di siya tuloy. Lumubog. Kung hiwalayin natin na yung first part, hindi first part, yung sa tubig lang, ayan ito yung nakapatong, ito yung volume na nakapatong dun sa natin, cube. Diba? Ito yung may force pababa. F1. F1, ito din yung volume 1. Yung sa 2 is same din. Pero, copy ko Ayan. Siyempre, yung na volume doon, isasama natin yung sa baba, yung cube dun sa baba. Ito yung nagastos na Ito yung nagastos na volume Ayan. Imagine niyo isang buo na siya. F2 na to. F2 volume 2. Diba?
So, kung pinag-minus natin yan, para makita natin yung volume ng back, ay ng cube, volume nung una, volume ng displace, para makita natin, equal sa volume 1, volume 2. Volume 2 minus volume 1. Diba? Ang volume 2 minus volume 1 ay eto, yung naka-displaced na cube natin. Naka-submerge na cube. Ayan. Hop. F2. F1 pa rin yun. Ito yung F2, pataas. Ayan. Gets ba? Gets ba? Okay, di syempre, yung BF neto, buoyancy force neto, simply, difference din nung dalawa. Di ba? So, F2 minus F1. Ayan. O, sulat natin. Yung BF daw ay equal sa force 2 minus force 1. Paano ba natin makuha yung force? Naalala nyo pa sa dams, yung last chapter. Itong previous pala. Na yung force, di ba? Ito example, di ba? Sa dam natin noon, example ko sa dam noon, ganito. Ganyan, di ba? Tapos, andito yung tubig. May tubig na nakapatong dito sa concrete na to. Sa concrete na to. Di ba? Para makuha natin yung weight niyan, simply, ginawa natin based dun sa gamma, weight over volume. Gamma weight over volume. So, bale, ang weight is equals to gamma volume. Ayan. So, tingnan natin. Yung force 1 natin, ang kailangan pala natin sa force 1, iwalay ko na lang. Kailangan pala natin sa force 1, force 2 muna. Oh, tingnan yung force 2. Ano nyo dyan? Diba gamma lang din? Gamma volume 2. So, minus, naano ako. Ito, gamma volume 1 lang din. Volume 1. Ayan. So, pwede natin factor out yung gamma kasi same liquid lang naman. Same na 9.81 lang yan kung ano man yan, no? Kung fresh water o water lang siya. So, factor out natin. Ba't nasa F2 to? BF na to. Pinag-iwalay ko pa. Ayan. So, yung buoyancy force natin is equals to gamma volume 2 minus volume 1. Ano nga ulit yung volume 2 minus volume 1? Ang volume 2 minus volume 1 ay eto. Yung volume nung object na naka-displaced. Di ba? So, pwede ko palitan to ng volume displaced. BF is equals to gamma volume displaced. Ayan. Ito yung formula natin. Gagamitin. Ayan. Ayan na yun. Ayan na siya. Siyempre, kung di siya naka-displaced, sabihin natin ganito. Nakaangat, tutudi ko na lang Tutudi ko na lang. Mabilis lang naman to topic na to. Kayang-kaya nyo to. Sample, ito yung cube natin. Ayan yung cube natin. Diba? Sabi nga yung BF natin is equals to weight. Ito yung nakasubmerge lang. Ito yung nakasubmerge. Apak. Ayan. BF, the weight equals to BF. Weight is equals to BF. Yan. Ano yung weight natin?
Ang weight ng object natin, tulad ng nakaraan sa dams, gamma volume lang. Ha? Oh, ano ba yung ano nito? Gamma volume lang yan. Gamma volume. Volume hindi displaced ha. Volume mismo na itong ano ha. Object ha. Yung V na yan is yung mismo sa object. Is equals to gamma volume. Ano yung BF natin? Ito. Gamma volume displaced. Gamma volume displaced. Ayun lang siya. Pwede na tayo mag-problem eh. Tignan mo na, 10 minutes pala tayo. Bilis lang oh. Problem na. Basta tatandaan nyo lang, no? Weight is equals to BF. Pwedeng gamma volume and gamma volume displaced. Lagi lang naman yan. Sa summation forces ka lang palagi dyan. Yan. Magdadagdag na lang pala ako na kung yung BF natin ito, kung nakalubog siya, yung BF natin is mas maliit, di ba? Sa weight. Lubog. Di ba? Mas mataas yung weight, mas malakas yung na-apply, mas lulubog siya, hindi makakontra nung buoyant parts natin. Yan, kung nakalutang lang naman, edi mas malaki yung ano, mas malaki yung buoyant force, eh, nakalutang siya sa tuk-tuk eh, parang nakapatong na lang siya eh. Ganun lang. Oh, next, may ano ako. Problem ako. Dito sa pinakababayan eh. Dalawa to eh. Dalawa tong ni-ready ko eh. Diba? Kasi tinatamad na ako magsulat, tumatagal lang yung video sa sulat eh. Para tuloy-tuloy tayo. Oh, yeah. Paste. Wow. Ayan. Kitang-kita. Sabi. An object weighs 75 Newton when submerged in oil. Pag nakalubog daw sa oil, 75 yung weight niya. And a force of 100 Newton is required to hold it submerged in water. No? Ibig sabihin, nagtutulak ka pa ng 100 Newton, binabaon mo pa siya para hindi siya lumutang, para hindi siya totally, nakalutang pa rin siya, pero yung, wala siya dito banda. Andyan yung object, hindi. Andito. Naglalagay ka ng force para ma-stay siya dyan. Drawing natin. Sulat ko na lang yung iba pang kailangan. Siyempre, yung unang kailangan, ano yung weight? Weight ng object. Ano yung weight ng object? Ano yung volume ng object? At ano yung SG, specific gravity ng object. Ayun lang, tatlo lang. Ito, lumabas na to eh. Lumabas na sa board yan. So, drawing natin. First scenario natin is nasa oil siya. Sabihin natin, in oil. Tuk-tuk-tuk-tuk. Ito yung surface. Tuk-tuk-tuk-tuk. Dito yung object. Di naman sinabi yung shape, di ba? Di naman sinabi yung shape. Sabihin natin, hugis ganito. Yan, hugis ganyan. Ito yung weight niya at kumukontra buoyant force. Yan. Sabi ang weight niya 75 Newton, di ba? Ang SG ng oil 0.8. Yan. Gawin natin ulit. Weight is equals to BF. Tandaan nyo, itinatanong din doon yung air weight. Diba? Weight in air. Weight of the object in air. Ibig sabihin nun, weight ng object na hindi pa nakalubog dun sa fluid natin, sa liquid natin. Diba? Ibig sabihin nun, yung weight niya mismo. Weight niya na mismo yun. Kasi kung naglagay ka ng ano dyan sa object,
no? Ay nag-ano ka ng object dyan sa liquid, babago yung weight niya. Di ba? Kasi may kumukontra na eh. So, ang sabi naman dito, submerge. When submerged. Ibig sabihin, ito, hindi niya pa to air weight. Weight niya yan dun sa oil. Di ba? So, paano natin makukuha yung weight niya? Weight niya in air. Siyempre, yung weight natin, weight niya sa liquid, yung BF, kailangan natin yung weight in air niya minus yung buoyant force, di ba? Yan. Gets nyo ba yun? Di ba? Weight niya to in liquid. Tinanggalan lang natin siya. Tinanggal lang natin yung BF kasi ito yung weight niya, Pwede naman tayo mag-summation forces. May weight pa siya ng air. Kaya ito na tayo. Weight niya in liquid. Ano yung weight niya in liquid? 75 kN. Weight niya in air. Weight in air. Ito yung weight niya mismo. Tapos, minus BF. Ano yung BF natin? Gamma volume. Total, naka-newtons lang. 9810 na tayo. 9810 newton per cubic meter. SG, convert natin sa tubig, 9810. Then, yung volume. Ayan na yun. Ayusin natin yung ayos. Yung W, 0.8, 9810 times the volume is equals to 75. Ayan, di ba? Next. Save lang natin to. In mercury naman tayo. In mercury. Sabi, naglagay daw siya ng 100. Yan, ito yung natin. Meron siyang weight dito sa taas. Naglagay siya ng 100. 100 na yan? 100 newton. Meron pa siyang kasamang weight. Ang kumukontra lang is yung BF. BF sa mercury. Binigay ba ng mercury? Ayan, hindi. So, alam naman ang dapat yon kung ano yung gamma ng mercury. Di ba? 13.6. Ay yung mga kinakabisado kasi madalas hindi na yung binibigay. Gamma niyan, gamma ng water, gamma ng oil. Di ba? Ang game. Ulitin natin. Summation forces tayo. No? Parang kanina lang din yan. Summation forces lang din. Yung pataas, positive, pababa, negative. Game. Yung pataas, BF. BF, ano yung mga pababang forces? Ito, 100 Newton minus 100. Ano pa? Yung weight niya na mismo. Minus weight equals to 0 kasi in equilibrium. Kasi natin BF is equals to W plus 100. Ayan. Ano ba yung BF? Ano ba yung BF natin? Excuse me. Sorry. Di ba yung BF natin is gamma volume? Gamma. Gamma wala. Pero given SG, convert natin siya sa liquid. Ay sa water. Pero tayo 13.6. In uniform ulit yung units natin. Kung naka-Newton, mag 9810 ka na. Kung naka-kilonewton, 9.81. Yan. Times the volume nung displaced. Displaced volume. Is equals to ano pa yung mga equals natin?
BF W plus 100. Ba't 7? 7 yung plus. Plus 100. So, arrange natin siya ng nakaganto. Para pag salpak natin sa calculation ng 2 equation 2 unknown, madali na lang. Yung constant, yung nasa labas. So, lipat natin to. W minus 13.6 times 9810 times volume equals to negative 100. Ayan. Save natin to. Pwede nyo i-ano, 2 equations to unknown sa ano nyo, calcu. Pwede nyo rin gawin yung substitution or elimination. Kasi 2 equations, 2 unknowns naman to. So ako gagawin ko na to sa ano na to. 2 equations to unknown ko na to. Tapos yung calcu ko asan? Mode. Polynomial. To 2 equation to unknown. Ayan. So from 2 equations to unknown, tayong 1W, yung B is negative 13.6, 810, ano natin is negative 100. Sunod, 1W, negative 0.8 times 9810 equals to 70. Yan. So, yung unang lumabas na value doon is yung W. So, ang lumabas sa akin, W is equals to 85.91 newtons. Ting weight. Ang sunod na yung ano doon, given, ay nalalabas, yung sa Y, is yung volume. Ang lumabas sa volume ko, equals to 0.00139 cubic meter. Yan. Yan. Pwede nyo gawin by substitution or elimination to, ha. Ako, diniretso ko na sa calcu. Ano pang hinahanap na next? Nakuha na natin yung weight. Nakuha na natin yung volume. Next na hinahanap, specific gravity. Paano natin kukunin yon? Diba ang SG? Dito sa gilid. Diba ang SG natin is equal sa gamma nung sample over gamma nung reference. Anong reference natin? Water. So, alam mo naman siguro yung gamma ng water. 9810 or 9.81. Depende sa units. Total units ko. Ano lang naman Newton 9810 na ako. Yan. So, for SG is equals to gamma. Ano yung gamma nun? Gamma is weight over volume. So, meron tayong 85.91 weight over volume. 0.00139 over gamma ng water. 9810. Specific gravity nung ano natin, figure, is 6.30. Check nyo na lang. Check ko nga. 85.91 0.00139 divide natin sa 9810. Yan, 6.3. Papak. Yan. Bilis lang Tandaan nyo lagi, ay ba yung weight in air lumalabas sa tanong yun Sinabing weight in air, weight na mismo yun nung weight na mismo ng object. Weight na mismo ng object. Pag sinabing weight sa mercury, weight niya yun dun sa mercury mismo. So, mamainusan mo.
Di ba? Ayun o, kung i-equilibrium natin, may weight siya dito ng ano, may weight pa siya. So, yung weight niya sa liquid, tag dito, yung weight in air, ma-minus natin dun sa weight ng liquid. Ha? Dito, in terms of ano na kasi, in terms of weight sa liquid. Yan, tandaan nyo, mina-minus nyo yun ha. So, next, isang last problem ako dito. Dali lang to. Ito, block of wood. Laki-laki nga eh, oh. Saan yun? Ito ba yung paste? Ano? Sabi. A block of wood, 2.2 meters in thick. Drawing natin. Block ng wood. Hindi natin ganyan, straight yan 0.2 meters in thick. Ito yan, thickness niya. Floating in seawater. Natin din dito, nakalutang lang siya. Seawater. SG ng wood. Specific gravity niya is 0.65. While the seawater, itong seawater natin is 1.03. Yan. Binigay naman niya SG. Find the minimum area of a block which will support a man weighing 80 kilograms. May nakapatong pa. Ay, ang prototix. Ano to? Ayan. Tanggalin ko to. Lipat natin. May tao. Yan, nakatayo. Na-exert niyang weight, 80 kilograms. Siyempre, meron yan, tumutulak pataas. Yung BF natin, buoyant force. Diba? Ulit, weight is equals to BF. Ano next? Kunin na natin yung weight. Meron tayong weight na nakapatong 80 kilograms pa lang yan Naka-kilograms yan. Kung naka-kilograms yan, ko-convert pa natin siya newtons, 9.81 meter per second squared. Is equals to 80 times 9.81, 784.8 Newton. Diba? Kilogram meter per second squared is Newton, diba? Ayan. Yan. So, meron pa tong weight ng wood. Weight ng wood yan So, kung titignan natin yung free body diagram natin, ang weight, ang kinokontra ng BF is yung weight ng tao at weight ng wood. Weight ng tao and weight ng wood. So, summation forces vertical tayo. Meron tayong 784.8 plus weight ng wood. Paano natin makukuha yung weight ng wood? Naka-meters ba yun? In Newton na lang tayo. Ang weight ng wood is gamma volume. Gamma, nabigay ba yung gamma ng wood? Bigay ba ang gamma ng wood? 0.65. 0.65. Newton to. E di 9810 tayo. Water na siya. Next is volume. Times volume ng wood. Is equals to BF. Volume submerged. So, volume nung nakalubog na wood. Sabihin lang natin, nakalubog naman siya dyan. Wala naman nakaangat. So, kunin natin yung gamma ng seawater. 1.03 times 9810. Gamma na. Plus, times yung volume na submerged. Ang volume niya is
Volume lang ng wood. Volume lang din ng wood. One equation, one unknown. Shift solve nyo na lang. Ang volume ng wood ay 784.8 plus 0.65 9810 pa x equals to 1.03 910 pa x. Ayan. So, nakuha ko ang volume ng wood ay 0.2105. 2105 cubic meters. Eh, ang tanong ang hinahanap is find the minimum area of block. Paano natin gagawing area to? Paano natin gagawin area yan? Diba ang volume is equals to length times width times height. Yan. Kung ganyan siya, kukunin lang natin area and times natin yung hindi. Di-divide lang natin. Divide natin yung h dito para matira area. Length times width na lang, di ba? So, ang hinahanap natin area is equals to volume over h. So, kung 0.2105 divide 0.2. So, yung area natin, minimum area is equals to height. Yung height, tinutukoy ko dito. Ito itong height nung yung thickness So, 0.2 yung height. Meron tayong given na volume, 0.2105 cubic meter all over height na 0.2 meters. Pang area is equals to 1.05. Sulat ko. 1.0525 meters squared. Pakak. Diba? Yun lang. Salamat. Bilis natin ngayon.